Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang tanong ang narinig natin mula sa isang eskriba na ibinigay kay Jesus. Alam niyo po, tuwing tinatanong si Jesus, madalas ang tanong ay hindi para makaalam, kundi para subukin si Jesus. Guilty tayo dyan, hindi po ba? Madalas tuwing tayo'y nagtatanong sa Diyos, hindi naman para makaalam, hindi naman para matuto. Madalas ang tanong natin para subukin ang Diyos. Sa mga dasal natin, kapag tayo nagtatanong sa Diyos, hindi ba gusto mong subukin ang Diyos? Parang hinahamon mo ang Diyos. Dahil kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos, kailangan mo pa ba siyang tanungin? Yung tanong mo na bakit ikaw ang nagkasakit? Yung tanong mo na bakit kailangan mangyari sa iyo yan? Yung tanong na bakit kailangan mo maghirap? Hindi ba tanong yan para subukin pa ang Diyos? Kasi kung naniniwala
at nananampalataya ka sa Diyos, hindi mo na siya kailangan pang tanungin. Alam mo na ang sagot. Dahil kilala mo ang Diyos, alam mo ang sagot. Pero sa pagkakataong ito, isang tanong mula sa isang eskriba. Dahil ang isang eskriba gustong makaalam. Alam niyo po, ang isang eskriba ay mga tagasulat, tagalimbag ng batas. At noong panahong iyon, mayroong humigit kumulang 600 batas ang kailangan sundin. Mantakin mo, no? Araw-araw kang nagsusulat ng batas. Araw-araw mong nililimbag, nililipat. Hindi mo ba makabisado iyon? Pero sa dami ng batas, nais malaman ng eskriba kung alin sa 600 batas ang pinaka-mahalaga. Mahirap naman talagang kabisaduhin ang batas. Yun nga lang 10 Commandments. Tayo mga Katoliko, hirap pang kabisaduhin. Kaya nga ang nais ng eskriba, maunawaan, malaman, alin sa 600 ang pinaka-mahalaga. Ngunit sa halip na sagutin ni Jesus kung anong pinakamahalaga, binuod ni Jesus ang 600 batas sa 2. At ito ang ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Yun ang una. At ang pangalawa, ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa 2 batas na ito, merong isa silang pinagkaparehas. At ito ay ang pag-ibig. Sabihin nga po ninyo, pag-ibig. Kung babalikan na titignan, pag-ibig ang pinagkaparehas ng 2 batas na ibinigay ni Jesus. Ibig sabihin, lahat ng batas ay tumutukoy sa pag-ibig. Kaya kapag walang pag-ibig ang isang batas, ibig sabihin, hindi ito mula sa Diyos. Hindi ito sa Diyos. At kapag ang pag-ibig hindi tungkol, o kapag ang batas hindi tungkol sa pag-ibig, ibig sabihin, hindi natin masusunod ang batas ng Diyos. Kaya nga, kapag walang pag-ibig sa ating ginagawa, kapag walang pag-ibig sa ating iniisip, kapag walang pag-ibig ang ating mga sinasalita, hindi tayo nakatutupad sa batas ng Diyos. Pag sinabing pag-ibig, ito ay ang pagkakaloob ng kabutihan sa iba. Marami sa panahon ngayon na bago ang salitang pag-ibig. Pero kung babalikan natin, ang pag-ibig ay pagkakaloob sa kabutihan ng iba. Kaya walang pag-ibig kung ang pagiging mabuti lang o ang nagiging mabuti lang ay ang sarili. Dapat ito ay lagi para sa iba. Kaya nga, walang pag-ibig kapag ikaw ay nakakasakit. Walang pag-ibig kapag ikaw ay nakakapahamak. Walang pag-ibig kung ikaw ay nang-aabuso at napapasama ang kapwa-tao. Magandang hamunin ang mga nagsasabi na sila ay umiibig. Ikaw ba ay nagkakaloob ng kabutihan sa iba? Kung sinasabi mong iniibig mo ang ating bansa, magandang tanungin, bumubuti ba
ang ating bansa dahil sa iyo? Hello. Marami nagsasabi, mahal nila ang Pilipinas. Pero ang tanong, bumuti ba ang ating bansa o mas lalong nagkagulo? Kung iniibig mo ang iyong pamilya, sigurado ka bang hindi mo sila nasasaktan o hindi ka nagiging pabigat sa iyong pamilya? Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo ba siya naaabuso? Kaya nga, maganda ang naging paalala ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Sinabi ni San Pablo at pinapaalala niya na ginawa niya ang pagtitiis para sa mga hinirang ng Diyos at ginawa niya ito para sa kanilang kaligtasan. Yan ang tunay na pag-ibig. Yung kayang magtiis para sa iba. Hindi niya hahayaang magdusa ang iba. Hindi hahayaang mahirapan o masaktan ang minamahal. Sa halip, kakayanin ang lahat ng hirap dahil siya ay nagmamahal. Pagtitiis, yan ang isang pagpapakita ng tunay na pag-ibig. Kapag ang isang tao kayang maghirap, kayang magdusa para sa iba. Kaya nga, ang isang ina na kayang magutom para sa anak ay nagpapakita ng pag-ibig. Ang isang magulang na uunahin ang pangangailangan ng anak bago ang sarili ay nagpapakita ng pag-ibig. Ang isang asawa na kayang masaktan, kayang tiisin ng sakit, alang-alang sa anak, ay nagpapakita ng pag-ibig. Mga kapatid, kung mayroong isang mahalaga na batas na tayong susundin, walang iba kundi ito ay pag-ibig. Basta may pag-ibig na susunod, natutupad natin ang batas at utos ng Diyos. Mga kapatid, ang batas ay ginawa para mapabuti ang tao. Kaya ang pinakamahalaga sa batas ng Diyos ay dapat laging may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay pagkakaloob ng kabutihan sa iba. Amen.